Nagsagawa ng drug briefing ang PDEA sa Kongreso para bigyan ng datos ang mga mambabatas kung gaano na nga ba kalala ang problema ng bansa sa illegal na droga. May reporta kami kasama si Jervis Manahan via phone tap. Yes, Princess, nagsasagawa nga ng drug briefing ang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA sa Mababang Kapulungan. Dito nila inilahad sa mga mambabatas yung drug situation sa bansa. Nila nagpapatuloy yung mas pinalawak na anti-drug operations pero sana raw ay mabigyan pa sila ng mas malaking budget para sa taong 2017. Kailangan pa raw kasi nilang palawakin yung kanilang firearm capability. Kailangan daw kasi nila na mas marami pang puwersa para sugpuin pa yung mga natitirang droga dito sa Pilipinas. Sa kanilang drug briefing, sinabi ni PDEA Chairman Isidro La Peña na ginagamit ang Pilipinas bilang transshipment point ng illegal na droga sa Southeast Asia. Pinakamataas daw kasi ang konsumo ng Southeast Asia sa buong mundo pagdating sa shabu. Partly because ay nandito rin daw yung isa sa nasa rehiyon ng Southeast Asia yung pinakamurang presyo ng shabu. Also, marami rin daw factors sa pag-circulate ng ipinagbabawal na gamot sa bansa. Kabilang na rito yung paggamit ng mga minor de edad. Pinakabata raw na nahuli ng PDEA na involved sa drug trade ay 6 years old lamang, habang pinakamatanda naman sa kanila ay nasa 78 years old. Sabi nila mula doon noong July 1 ay nasa 673,000 drug personalities and users na yung nag-surrender at nasa 5.2 billion pesos na raw yung nawala sa kita ng drug industry, habang nasa 1,040 kilos ng shabu na yung kanilang mga nakukumpiska. Also, may bahagi din daw yung mga bandidong grupo sa circulation ng droga, kaya kailangan talaga na mas palakasin pa yung kanilang puwersa. Sila kasi yung kumbaga ay enforcement agency sa pagdating sa anti-drug operations ng ating bansa. Kanina humiling din ng PDEA na amyendahan na sana yung ilang batas dito gaya ng anti-wiretapping law, kung saan hiniling nila sa mga mamabatas na bigyan sila ng otoridad na mag-inspeksyon sa tawag ng telepono dun sa mga taong hinihinala nila ay mga drug personalities. Also, kasama sa mga pinaamyendahan nila ay yung authorization of bank deposits at yung amendments sa asset forfeiture. Yun muna ang latest mula dito sa Batasang Pambansa. Jervis Manahan para sa TTV News. Balik sa'yo, Princess. Maraming salamat, Sir Jervis.